Nabitawan ni Andrea ang hawak-hawak na laruan nang makita kung sino ang nasa harapan ng pintuan. Halos hindi siya makagalaw at malalaki ang mata. Hindi niya inaasahang matutunto ng lalaki ang bahay nila. Walang emosyon ang mukha ni Warren na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ni Andrea. Mahigpit ang kapit niya sa pintuan at hindi binuksan ng malaki para hindi nito makita ang batang naglalaro sa living room. Where is he? Malamig na tanong ni Warren. Napalunok si Andrea at nagkunwaring walang alam. Sino yung tinutukoy mo? Huwag kang makipaglaro sa akin, Andrea. Alam mo kung sino yung tinutukoy ko. Pwede ba? Hindi ko alam kung sino ang hinahanap mo. At pwede ba, umalis ka na rito at may dapat pa akong gagawin. Nakakastorbo ka. Kunwaring irita niyang sambit sa lalaki. Hindi in-expect ni Andrea na mapupunta sila sa sitwasyon na iyon. Na magturingan silang dalawa ng lalaki na parang hindi magkakilala. Parang wala silang pinagsamahan noon. Akmang isasara ni Andrea ang pintuan gamit ang nanginginig niyang kamay nang pigilan siya ng lalaki. Nasaan ang anak ko? Madiing saad ni Warren. Nanlaki ang mata ni Andrea sa gulat. Halos hindi siya makagalaw at makapagsalita. Hindi niya inaakalang malalaman nito na may anak sila. Grabe ang paghihirap niyang itago ito sa lalaki pero nalaman pa rin ni Warren. Kaagad din siyang nakaramdam ng takot kasi alam niya kung sino o ano ang susunod na gagawin ng lalaki. Ang kukunin ang anak niya. Anong ibig mong sabihin? Anak mo? May anak ka pala? Bakit hindi ko alam? At bakit mo siya hinahanap dito? Wala naman siya sa akin. Pinilit ni Andrea na umaktong normal pero lintik ang boses na niya dahil nautal siya. Mas lalong kinakabahan si Andrea nang makita kung paano mas dumilim pa ang mukha ni Warren at dumiin ang pagkakahawak sa pintuan nang akma niya ulit isasara. Nakita ni Andrea na lumabas ang malalaking ugat nito sa braso. Don't fool me, Andrea. Ipakita mo sa akin ang anak ko. Sabing hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Akala mo ba, hindi ko malalaman na may anak tayo? Kung hindi ko pa nalaman sa kaibigan ko, o hindi mo pa sasabihin sa akin. Now, where is my son? Nagulat si Andrea nang tumaas ang boses ni Warren. Napapikit siya ng mariin dahil nakita pala sila ng kaibigan ni Warren noon sa mismong doktor niya noong nanganak siya. Pero buong akala ni Andrea na hindi nito sasabihin kay Warren dahil nagmamakaawa siya. Pero talaga nga namang malas. Ano naman ngayon kung may anak ka? Hindi ibig sabihin nun na pwede mo na siyang makita. Nakalimutan mo na ba? Iniwan mo ko. Kami. At hindi kailanman bumalik. Kaya wala kang karapatan na makita ang anak ko. Oo, anak ko. Dahil simulat sa pool, akong nagpalaki sa kanya. Ngumisi ang lalaki. Sa tingin mo, mapipigilan mo ako na makuha ang anak ko? Akmang magsasalita si Andrea ng malakas na tinulak ni Warren ang pintuan dahilan para mapaatras siya sa gulat. At doon, nakita ni Warren si Wenli na nagtatakang nakatingin kay Warren. Sino siya, Mama? Tanong ng bata. Son, Akmang lalapit si Warren ng harangan nito ni Andrea. Huwag mong lalapitan ang anak, Warren. Malis ka na. hindi mo ako mapipigilan kunin ang anak ko, Andrea. Hindi mo makukuha ang anak mo sa akin. Magkamatayan man. Galit na sigaw ni Andrea. Ate, bakit may maraming nakaitim sa labas? At bakit nandito si Kuya Warren? Napalingon sila sa bukana ng dining area nang makitang nakatayo si Ana roon na may nagtatakang tingin. Ana, iakyat mo si Wendy sa taas. Madiing utos niya habang matalimang tingin kay Warren. Ha? Bakit? Ngayon na! Sigaw niya na ikinagulat ng kapatid. Narinig ni Andrea ang mabilis na yapak ni Ana papalapit sa anak. Ngunit nanatili ang tingin niya sa lalaki. Sino lalaki, Tita Ana? Narinig ni Andrea ang tanong ni Wendy bago tuluyang makalayo ang mga ito. Umalis ka na. No, hindi ako alis. Pwede ba? Huwag kang mapilit. Kahit kailan hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Hindi ko siya bibigay sa'yo. Wala kang karapatan sa kanya. Meron. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ko nakasama ang anak ko, Andrea. Huwag mong isisi sa akin lahat kasi alam mong pareho tayo may kasalanan dito. Hindi mapigil ang sambit ni Warren. Mas lalong nakaramdam ng galit si Andrea. Oh, shut up! Alam natin pareho na ikaw ang may kasalanan kaya umalis ka na. Ngumisi ang lalaki at mabilis siyang hinapit sa baywang na ikinagulat niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?
Nauutal niyang tanong. Hindi inaasahan ni Andrea ang kalagitnaan ng pagsisigawan nila ni Warren ay hahapitin siya nito papalapit. Pilit siyang kumawala pero malakas ang lalaki. Fine. Paalis ako. Hinawakan ni Warren ang kanyang pisngi. Pero sasama ko anak ko. At ang magiging asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong nga ni Andrea. Imbes na sagutin siya ng lalaki, ay hinapit nito ang batok niya at sinunggaban siya ng halik na ikinaklaki ng mata niya. Akmang itutulak ito nang pigilan siya ng lalaki at mas lalong hinalikan. Hanggang sa isa, siya na mismo ang tumugon sa lalaki. Hindi inaasahan ni Andrea na mapupunta siya sa ganong sitwasyon nang mag-aagawan sila sa anak. Ngunit paano nga ba nangyari ang lahat? My daughter. Buti naman at nakauwi ka na. Bungad kay Andrea ng mami niya nang makababa pala siya ng kotse nila. Kagagaling lang niya sa biyahe galing New York, papunta rito sa Pilipinas. Kaya pagod na pagod siyang makarating sa asyenda nila. Hello, Mami. Nakangiting sa lubong niya rito sa kaniya kapito pabalik. Oh, my beautiful daughter. Hinawakan ng mami niyang pisngi niya. Kamusta ka anak? Are you living the life in New York? Ngumiti si Andrea. Yes, Mami. O siya, halika na't pumasok. Alam kong pagod ka, ihahatid kita sa room mo. Anyaya nito. Tumango lang si Andrea kasi pagod naman talaga siya. Bago kasi ang flight niya ay may mga photoshoot pa siyang pinuntahan kayang bagsak na bagsak talaga ang katawan niya sa pagod. Hindi mapigilan na mamangha ni Andrea nang makapasok sa mansyon na noon tinirhan niya. Marami na ang nagbago simula noong pinapunta siya ng New York ng parents niya para roon mag-aral. And it was 6 years ago. Graduate na siya at naging isang sikat na modelo. 18 years old pa lang si Andrea noon at ngayon ay 24 na siya. Ang buong mansyon ay mas lalong gumanda at hindi kailanman naging luma. Dito pa rin ang kwarto mo, sweetie. Magpahinga ka na lang muna. Wala pa naman ang daddy mo nasa office pa. Tatawagin na lang ka namin kapag dinner na. Nakangiting wika ng mami niya nang pagbuksan siya ng pinto ng kwarto niya. Tumango siya at pumasok. Nang maisara ang pintuan ay namamangha niyang inilibot ang paningin sa paligid. Halos walang nagbago sa kwarto niya. Maliban na lang sa comforter na naging kulay lila at ang chandelier na mas malaki ito, hindi tulad dati. Pagkatapos nga niyang linisan ng sarili at nakapagbihis ay naibagsak niya ang sarili sa kama. Nagpakawala siya ng hangin dahil sa wakas ay makakapahinga na siya. Actually, hindi alam ni Andrea kung bakit siya pinapauwi ng mga magulang niya. Pero dahil siguro magpapasko na at hindi pa siya nakakauwi. Pero tinanggap niya pa rin iyon dahil kailangan din niya ng bakasyon dahil sunod-sunod ang trabaho niya at kulang ang kanyang pahinga. Kinabukasan nga ay nag-aya ang mami ni Andrea na mag-shopping. Siyempre, nakapagpahinga na siya ng matagal kaya sumama siya. Hindi na kasi siya nagising kagabi dahil sa sobrang pagod. Ang saya ko anak, magkasama na tayo nagsha-shopping. Nakangiting sabi ng mami niya habang nakakapit sa kanyang braso. Madami na silang nabili at ang mami niya ang gumastos. Gusto sana niya na siya na lang pero mapilit ito. At nakasunod sa kanila ang mga bodyguard na may dalang mga paper bag. Ako rin, Mami. Saan mo tayo pupunta sunod, Parang nito kaya napaisip siya. How about pumunta tayo sa bagong bukas na restaurant after kang pumunta sa New York? The food there is so amazing. Ngumiti si Andrea. Sure, Mami. Gusto ko rin matikman. Dahil sa sinabi ay excited na hinila siya ng mami niya palabas ng mall. Pero napaigtad siya nang may bumangga sa kanyang balikat. Ouch! Daing ni Andrea. Sorry po, senyorita. Nagmamadali lang po. Isang baritonong boses ang narinig ni Andrea kaya nilingon niya ito. Nakayuko ang lalaki habang hawak-hawak ng 2 tauhan ang magkabilang braso nito. Yeah, are you okay? Nag-aalalang tanong ng mami ni Andrea sa kanya. Hey! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo, iho? Muntik nang matumba ang anak ko. Pagalit na saad nito sa lalaki. Akmang magsasalita si Andrea nang inangat nito ang tingin. Nahigit ang hininga niya nang makita niya ang mukha ng lalaki. Maraming maitsura sa New York pero tinalo lang yata ng lalaki ito na nasa harapan. Sobrang manly at mukhang bumaba galing langit. Sorry po, senyorita. Nagmamadali lang po talaga ako. Nabalik siya sa ulirat ng magsalita ang lalaki. Hindi. You should pay for this. Ma'am, stop. Okay lang ako. Pwede ka na umalis. Pigil ni Andrea sa ina.
Napatingin ang lalaki sa kanya na ikinagabog ng kanyang puso. May kakaiba itong kislap sa mga mata habang nakatingin sa kanya at hindi niya alam kung ano. Napalunok na lang siya. Salamat po, ma'am. Saad ng lalaki tsaka nagmadaling umalis. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero nanatiling nakatulala si Andrea. Iniisip kung sino ang lalaki iyon. Naku, ma'am. Ang ganda-ganda niyo naman po. Nakangiti si Andrea nang purihin siya ng makeup artist niya. Nakaharap siya sa salamin at nakikita niya ang sarili noon. Nakasuot siya ng mamahaling gown na kulay asul at bagsak na bagsak ang kulay ash gray niyang kulay na buhok. As always, maganda pa rin siya. Isa yata siya sa pinaka-sexy at na modelo sa New York. Pinagkakaguluhan at pinag-uusapan, maski sa ibang bansa. Kayang-kaya niyang kunin ng isang lalaki sa isang ngiti lang. Ganun kalakas ang karisma ni Andrea. Salamat, you did great. Nakangiting sambit ni Andrea. Maganda pa. Napatawa na lang si Andrea at sa sinabi ng makeup artist. Buti na lang talaga madaldal ito kaya hindi siya na-bored. Inaayusan si Andrea dahil magkakaroon ng welcome party sa mansyon nila. Hindi niya inakalang mapapaparty ang parents niya kahit hindi naman na kailangan. Pero kilala niya ang mommy niya. Mahilig mag-held ng bonggang party kaya hinayaan na lang niya. Let's welcome Andrea Fernandez. Nakangiting bumaba si Andrea sa hagdanan nang tawagin ng MC ang pangalan niya. All eyes on her. Mas lalong nagkaroon ng confidence si Andrea nang makita ang namamanghang tingin ng mga bisita sa kanya. Tinanggap niya ang kamay ng daddy niya na nasa ibaba ng hagdan. You are so beautiful, sweetie. Nakangiting bulong nito sa kanya. Hinalikan ni Andrea ito sa pisngi. Thank you, Dad. Ang ganda mo, anak. Tili ng ina niya, tsaka niyakap siya. Thank you, Mom. Natatawang sambit niya. Idol kita, ate. Nakangiting saad ng kapatid niyang si Ana. Natatawang kinarot lang ito ni Andrea sa pisngi. Nagpatuloy nga ang gabi ng masaya. Maraming pinakilala si Andrea na nga mga business partners ng dad niya at pati nga kumare ng mommy niya. Nakangiti naman niyang binati ang mga ito. Anak, this is Julius Monaro. Malawak ang iting pinakilala ng mom niya ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Mukha itong masayahin. Mukha rin itong hindi mababaero at manyak tulad ng ibang lalaki na kakausap niya sa isang gabing yon. Hello, Miss Andrea. I have heard a lot of you, about you. Nakangiting bati ng lalaki tsaka inilahad ang kamay. Nakangiti ring tinanggap iyon ni Andrea at nakipagkamayan. Hello? Salamat sa pagpunta sa party ko. You're welcome. Hindi pa rin nila binitawan ng kamay ng isa't isa. Hindi naman naiilang si Andrea kasi comfortable naman siya sa lalaki. Oh, you are too cute together. Bagay kayo. Doon nila nabitawan ng isa't isa. Napakamot si Julius sa batok habang siya ay pinalakihan ng matang ina. Ma'am, suway ni Andrea rito. What? Bagay naman talaga kayo tsaka hindi na kayo bata. Napaubo ang lalaki habang siya ay mas lalong pinalakihan ng mata ng ina. Fine, I'll stop. Nice meeting you, Mr. Monaro. I'll excuse myself, magsisiyar lang ako. Nakangiting baling niya sa lalaki. Sure. Tanilikuran nga ni Andrea ang dalawa, tsaka mabilis na pumunta sa CR. Malapit sa backdoor. Nang matapos ay lumabas agad siya. Akmang maglalakad pabalik si Andrea nang may marinig siyang tunog mula sa backyard. Para bang may nagsisiyahan doon. Dahil sa kuryosidad ay tinungo niya ang pintuan ng backdoor tsaka binuksan. Doon nakita ni Andrea ang mga taong nagsisiyahan. Yung iba ay pamilyar sa kanya at alam niyang ito ang mga trabahador ng buong asyenda. May nakalapag na mga pagkain, mahabang mesa. Maligaya rin ang sounds na galing sa hindi kalalakihan o kalakihang soundbox. May mga alak ding nandoon. Cheers! Sa pagbabalik ng ating senyorita at sa pagbabalik ng kababatang mahal ni Warren. Malakas na saan ng isang lalaking hindi katandaan. May hawak itong alak at nakataas ito sa ere. Gumayang iba at uminom bago nagtawanan. Tigilan niyo nga ako. Di nga yata niya ako nakalala eh. Nabaling ang tingin ni Andrea nang magsalita ang isang lalaki. Nanlaki ang mata niya nang makitang ito pala yung nakabanggaan niya sa mall noong nakaraang araw. Hindi niya akalain na isa pala ito sa tauhan ng asyenda. Totoo yun, Mang Kano. Nakita ko yung nangyari. Nagmukha siyang tanga sa harapan ng senyorita. Kawawa. Natatawang saan ng isang lalaki na katabi nito. Tigilan mo ko. Hindi akalain ni Andrea na meron palang pagsisiyahan na ganito sa mansyon. Akala ba niya ay nasa loob ng mansyon ng mga trabahador at iba pa? Hindi ba sila imbitado sa loob? Senyorita?
Napalingon si Andrea nang may magsalita sa likod niya. Nakita niya ang isang katulong na may dalang pagkain. Agad siyang tumabi para makadaan ito. Ano pong ginagawa niyo rito? Kinakabahang tanong nito. Napakamot si Andrea sa batok. Narinig ko kasi ang ingay mula rito kaya tiningnan ko lang. Nagsisiyahan pala kayo. Senyorita! Mabilis na napalingon si Andrea sa may maraming tao at nakitang nakatingin ang lahat sa kanya. Nakita niyang lumapit ang lalaking nagtaas ng alak kanina. Gagi. Si Senyorita Warren. Rinig ni Andrea na sigaw ng lalaking katabi noong nakabanggaan niya. Anong ginagawa niyo rito, Senyorita? May paglilingkod ho ba ako? Tanong nito nang makalapit. Agad na umiling siya. Wala, napadaan lang ako. Kung ganun ay pumasok na ho kayo dahil ba inahanap na kayo ni Master. Hindi alam ni Andrea kung paano sasabihin ang gusto niya. May sasabihin ho ba kayo? Pwede bang dito na lang po ako? Sobrang ingay rin kasi doon sa loob. Mahinang sagot ni Andrea. Kung ganun ho ay doon na lang po kayo sa may beach. Ay, bench pala. Sana'y hindi mo na kami intindihin kapag maingay na kami. Saan nito? Umiling siya. Hindi. What I mean is, can I join with you? Mukha kasing masaya. Gusto niyang maranasan ang ginagawa ng mga ito. Maliit man na kasiyahan ay mukhang mas masaya kaysa sa loob na puro lang kausap sa mga kakilala ng magulang. Gusto rin niya maranasan kung paano nagsisiyahan ang mga taong katulad nila. Lumiwanag ang mukha nito, tila ba ay nasiyahan sa sinabi niya. Naku, Senyorita, dito kagaya ng nakasanayan mo. Okay lang po. Mas lalong lumiwanag ang mukha nito. Kung ganun ay halika, ipapakilala kita sa kanila. Nakangiti si Andrea habang inaakay siya nito papalapit sa mga kasama nito, sa kanya ang tingin na tila hindi makapaniwala. Nahihirapan pa siya dahil medyo may kalakihan ng gown niya. Sasali raw si Senyorita rito. Anunsyo ng lalaki. Naghiyawan naman ang mga ito na tila masaya. Naiilang na lamang nang ngumiti si Andrea. Nako, sigurado ka ba iha? Baka ayaw mo. Saan ng isang babaeng hindi katandaan habang nakakapit sa lalaking nakausap niya. Ako nga pala si Manang Marites at ito ang asawa ko, si Mang Kano. Nakalimutan itong magpakilala. Hello po. At opo. Sigurado na po ako. Nakangiting sabi niya na mas lalong naghiyawan ng lalaki. Nako, mukhang sobrang saya ni Warren ah. Napabaling ang atensyon ni Andrea sa nagsalita. Ito yung katabi ng bumangga sa kanya. Nagkantsawa naman ang mga kasama nila na ikinata kanya. Hindi niya alam kung anong meron. Hello, Senyorita. Ako nga po pala si Joel at ito si Warren, kaibigan ko. Pakilala nito. Binalingan ni Andrea ang tingin ang nagngangalang Warren. Nahigit ang hininga niya nang makitang titig na titig ito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan. Bumilis ulit ang puso niya at hindi niya talaga alam kung bakit. Nako, titig na naman ang lover boy natin. Kantsaw muli ni Joel na ikinabalik ng ulirat ni Andrea. Napalunok na lang siya at inayos ang pagkakaupo sa kahoy na upuan. Magpakilala ka na pre, bilis. Di ka na niya kilala. Kumunot ang noon ni Andrea dahil sa sinabi nitong hindi na kilala. Bakit? Dapat ba na makilala niya ito? Hindi naman talaga niya kilala ang lalaki. Warren, Mas lalong nagwala ang puso ni Andrea nang magtama muli ang mata nila. Para siyang hinihigop nito. Andrea? Saan ni Andrea? At tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Bahagya siyang napaigtad ng may kung anong kuryente na dumaloy sa kamay niya kaya agad niyang binitawan ang kamay ng lalaki. Parang ganon din ang naramdaman ni Warren. Noong magsimula nga ang kasiyahan nila ay natiling nakaupo si Andrea roon habang nakatingin sa kanila. Kumakain din siya dahil sobrang sarap ng pagkain. Hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganoong kasiyahan. Pero panay iwas din siya ng tingin ng Warren dahil kanina pa ito titig na titig sa kanya habang umiinom ng alak. Hindi kinakaya ng puso niya. Sobrang pamilyar nito. matanong ko lang. Senyorita, di niyo ba talaga naalala si Warren? Napabaling ang tingin ni Andrea nang itanong iyon ni Joel. Mukhang natatamaan na ng kalasingan. Kumunot ang noo niya at bahagyang tinapunan ng tingin si Warren. Hindi. Bakit? Naman ang mga kasamahan nila. Nakita ni Andrea kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ni Warren tsaka diretsong nilagok ang alak sa baso. Shit bro, di ka nga niya naalala. Di niyo naalala, nag-iisang kababata niya.
Nakangising saan ni Joel. Mas lalong kumunot ang noon ni Andrea. Kababata? May kababata ako? Oh, senyorita. Parang Tumigil ka na, Joel. Alam mo namang walang naaalala si senyorita dahil may amnesia siya. Pagalit na pigil ni Manang Marites. Tama ito. Bago pinadala si Andrea sa New York ay naaksidente siya at nagkaroon ng amnesia. Sinabi iyon ng mami niya sa kanya kaya wala siyang naalala. Parte si Warren ang nakaraan ko? Bakit hindi ko maalala? Tanong ni Andrea sa isip niya. Nagpatuloy nga ang kasiyahang iyon na wala nang nagtanong sa kanya tungkol doon. Hindi na rin nakatingin si Warren sa kanya at nakikipagtawanan nito sa mga kaibigan. Habang siya ay nanatiling tahimik dahil wala naman siyang sasabihin. Buti nga ay hindi niya o hindi siya hinanap ng parents niya. Hanggang lahat ng lalaki na naroon ay bagsak dahil sa kalasingan. Natawa na lang si Andrea nang makita si Joel na nakanganga habang nakahilata sa Bermuda grass. Nawala ang ngiti ni Andrea nang makita si Warren sa tabi nito. Nakahiga rin at nakapikit. Kunot na kunot ang noo ng lalaki tila may kaaway pero hindi may pagkakaila ang malaanghel nitong mukha. Umupo si Andrea sa gilid nito at hinaplos sa mukha. Hindi niya akalain na sa ganoong mukha at kinis ng balat ay mahirap ang lalaki dahil mukha itong mayaman. Mabilis ulit ang puso niya na parang tumatakbo sa karera. Ito ba talaga ang kababata niya? Ang malas naman niya kung hindi niya naalala ang lalaki. Nanlaki ang mata niya at tuluyang napaupo nang hawakan nito ang kamay niya at hinila papalapit. Mas lalong nagwala ang puso niya nang sobrang lapit ang mukha nila sa isa't isa. Nakabukas na ang mata ng lalaki at namumungay na nakatingin sa kanya. Napalanok na lamang si Andrea nang dumapo ang tingin niya sa labi ng lalaki. Para siya nitong tinatawag na ilapat ang labi niya roon. Senyorita, hindi pa ho ba kayo papasok sa loob? Malamig na ho ang simoy ng hangin. Natauhan si Andrea at mabilis na binawi ang kamay at tumayo. Hinarap niya si Manang Marites at nagtatakang nakatingin sa kanya. Papasok na po ako. Hindi mapakaling sagot niya. Sige iha, para naman makapagpahinga ka na. Salamat sa pagdalo mo. Nakangiting pasalamat nito. Tumango lang siya at mabilis na nilakad ang pintuan ng mansyon tsaka walang lingon-lingon na pumasok. Napasandal siya sa pintuan at napahawak sa dibdib. Hindi niya akalain na muntik na niyang mahalikan si Warren. Sinubunutan ni Andrea ang sarili at naglakad papalapit sa CR upang maghilamos. Pero akmang isasara ang pintuan nang may tumulak nito. Nagulat siya at namalaya na lang niya na nakasandal na pala sa pintuan. May nakahawak sa baywang niya at sa likod ng ulo niya. Ang may hawak sa kanya ay nakadukdok ang ulo sa leeg niya. Ramdam na ramdam niya ang hininga nito roon. Ramdam na ramdam din niya ang kuryenteng dumaloy sa buong katawan. Sino ka? Kinakabahang tanong ni Andrea at pilit itong tinutulak. Lumayo ang ulo ng taong iyon sa leeg ni Andrea, tsaka hinarap siya. Warren? Gulat na gulat si Andrea nang makilala ang lapastangang iyon. Di mo ba talaga ako nakilala? Mahal ko. Namumungay ang matang tanong ni Warren. Napalunok si Andrea tsaka umiling. Hindi. Ako to. Boyfriend mo. Nanlaki ang mata ni Andrea. Boyfriend? Nagka-boyfriend siya noon? Oo. Nakakatawa lang dahil hindi mo ko naalala. Alam mo bang nagsiselos ako sa tuwing may humahawak sa'yo? Kahit sa trabaho mo lang. Pilit kong kinakaya dahil hindi mo ko maalala. Tama. Wala akong maalala. Kaya hindi kita boyfriend. Nagkakamali ka lang na sinasabi. Pilit niyang sabi kahit ibang sinasabi ng puso ni Andrea. Imbes na masaktan si Warren, ay ngumiti lang ang lalaki. Okay lang. Sanay na ako. Angkinin na lang kita ulit hanggang sa maalala mo ko. Akin ka lang. Akin. Mas lalong bumilis ang puso ni Andrea nang hinaplos nito ang pang-ibabang labi niya habang sinasabi iyon. Hindi natapos ang sasabihin ni Andrea nang sinunggaban siya ng halik ni Warren na ikinalaki ng mata niya. Pilit niya itong itinulak pero mas lalo ang hinagpit nito ng bewang niya. Mas lalong nanghina si Andrea at hindi na kaya pang itulak si Warren. Namalaya na lamang niya ang sariling tumutugon sa bawat halik nito habang pinulupot ang braso sa batok ng lalaki. Napasinghap si Andrea nang bumaba ang halik nito sa panga niya papunta sa leeg. Napakapit siya lalo sa batok nito dahil nangihina ang tuhod niya. Pamilyar na pamilyar kay Andrea ang bawat haplos at halik ng lalaki. Napaungol siya ng sipsipi ng lalaki ang leeg niya at dinilaan. Ang bango mo talaga. Husky na bulong nito sa tenga niya habang hinahalikan doon.
magiging akin ka ulit. Sinunggaban siya ulit ng halik ni Warren na ikinatugon ni Andrea agad. Mababa si Andrea sa kabayo nang makarating sa isang falls na tinuro ng isang tauhan nila. Gusto niya itong puntahan dahil sabi ni Ana na maganda raw maligo roon. Buti na lang hindi siya nawala. Nilapag niya muna ang basket na hawak bago itinali ang kabayo sa isang puno. Namamanghang niyang tiningnan ang buong falls nang makalapit dahil sa sobrang ganda niyon. Pamilyar na pamilyar ito sa kanya dahil siguro nakapunta na siya noon ng ilang beses. Pero iyon nga, hindi pa rin niya maalala. Akmang mag-uubad siya para maligo nang may mahagip sa tingin niya. Sa hindi kalayuan ay may isang lalaki naghuhubad ng damit. Nakatalikod dito sa kanya at hindi niya makilala. Pero pamilyar ang figura ng lalaki. Oh my gosh, napatakip si Andrea ng mata nang nakahubot-hubad ang lalaki. Hindi niya akalain na pati pang ibaba ay huhubarin nito. Nakita niya tuloy ang matambok nitong puwet. Tinanggal ni Andrea ang kamay sa mata nang marinig niyang tumalon na ito sa tubig. Hinanap niya ang lalaki pero hindi niya ito makita. Naghintay siya ng 1 minuto kung sakaling aahon nito mula sa ilalim pero lumipas ang 2 minuto ay hindi iyon nangyari. Bigla siyang kinabahan at inilibot pa ang tingin sa buong falls. Kuya? Hindi niya mapigil ang tawag. Noong walang sumagot ay mabilis niyang hinubad ang dress at tumalon sa tubig. Natatakot siyang may mangyari rito. Baka hindi nito alam ang lumangoy tapos nalunod na. Siya ang magkikimkim ng guilt kung hindi niya ito niligtas. Hinanap ni Andrea ang lalaki sa ilalim ng tubig pero wala siya nakita. Mabilis na pumunta siya sa itaas nang mawala na ng hininga. Kuya, nasan ka? Takot na sigaw niya. Akmang lalangoy ulit si Andrea sa ilalim ng may matitigas na bagay na pumulupot sa baywang at hinila siya sa likuran. Dumapo ang likuran ni Andrea sa maiinit, malambot at matigas na bagay. Dahil sa gulat at takot ay sumigaw siya at pilit na kumuwala. Tulong! Tulong! Sandali! Ako to! Pigil sa kanya ng isang pamilyar at baritonong boses. Agad siyang napahinto at napatingin sa taong iyon. Nakita ni Andrea ang lalaking hindi niya inaasahang makikita roon. Warren? Hindi makapaniwalang saad ni Andrea. Naalala niya ulit ang huling nangyari sa kanila, yung halikan nilang sa CR. Walang nangyari sa kanila na mas malala roon. Naitulak niya agad ito nang marinig sa labas ng CR na hinahanap siya ng mga magulang niya. Sinampal niya ito at tumakbo palabas. At simula nun ay hindi na nagpakita ang lalaki. Mga 1 linggo yata iyon. Wala siya asyenda. Tinanong ni Andrea kay Mang Kano kung ano ang trabaho ni Warren. Sabi nito ay isang kargador daw sa palengke at tagalinis sa barn ng hasyenda. Kaya nagulat siya nang makita niya ito ngayon at hindi niya akalaing ito pala ang tumalon kanina. Ako nga, senyorita. Anong ginagawa mo rito? At akala ko inalunod ka na. Nauutal na tanong niya. Ayun na naman ang pagbilis ng puso niya tuwing makikita at magkalapit sila ng lalaki. Lalo pa ngayon na lapat-lalapat ang halos walang saplot niyang katawan sa hubot-hubad nitong katawan. Naramdaman ni Andrea ang pagkalalaki nito sa hita niya na ikinalunok niya. Nakita kita kanina kaya sinadya ko yun. Pag-amin ni Warren, mabilis niyang hinampas ang lalaki sa balikat. Malingya ka? Tinakot mo ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ngumisi ang lalaki. Nagalala ka ba sa akin? Hindi no? Akala ko kasi ibang tao. Tanggi niya agad at sinubukang itulak ito. At bitawan mo nga ako. Hindi tayo close. Pero mas hinapit siya ng lalaki. Napasingap na lang siya nang may lumapat ang matigas na ibaba nito sa hita niya. Uminit ang mukha ni Andrea. Close tayo, senyorita. Close na close. Bakit ba ito ginagawa? Boss mo ko. Oo, boss kita. Noon pa man, mahal ko. Bitawan mo ko sabi. Hindi pa kita pinapatawad sa ginawa mo sa akin. Hindi ka nagpakita ng 1 linggo. Mas lalong umisi si Warren. Inanap mo ako, senyorita. At naalala mo pa pala ang paglapat ng basa nating labi. Dinilaan nito ang labi kaya napatitig siya roon. Hindi. Pwede ba? Wala kang karapatan na ganyan-ganyan din ako. Kasi hindi kita naaalala. Hindi kita kilala. Sigaw niya. Biglang nawala ang ngisi ng lalaki at dumilim ang muka. May karapatan ako, mahal ko. Noon pa man. At wala akong pakialam kung hindi mo ako maalala. Dahil sa unat sa pool, sa akin ka. Hindi ako sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko, senyorita? Akin ka. At kung hindi mo pa maalala, magiging akin ka ulit sa bago mong alaala. Papayag ka ba, mahal ko? Mabilis na umiling si Andrea. Hindi. Hindi ako papayag.
Nakita ni Andrea ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng lalaki. Naramdaman niyang lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki tsaka dahan-dahang lumayo sa kanya. Nasaktan man siya sa kinikilos nito at gusto niyang hawakan ang mga braso ng lalaki at ipulupot sa katawan niya pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa niya naalala si Warren, mabuti nang makasiguro. Nalaki ang mata niya nang pumunta si Warren sa ilalim ng tubig na ikinalipas ng ilang minuto ay hindi pa nagpakita ang lalaki. Bumalik ang kabang nararamdaman. Mas double iyon. Ngayon, dahil si Warren ito. Warren? Inilibot niya ang paningin sa paligid. Warren! Huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Pero walang Warren ang nagpakita. Warren, ano ba? Lumabas ka na please, natatakot ako. Nangingilid na ang luha ni Andrea dahil sa takot. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib dahil kakaiba ang sakit nang hindi makita si Warren. Parang madudurog iyon kapag may mangyaring masama sa lalaki. Hindi niya kakayanin. Oo na. Sa'yo na ako. Just please. Don't do this to me. Come back. Kahit sa sinabi niya ay may pumulupot ulit sa baywang niya tsaka sinandal siya nito sa dibdib. Noon pa napaiyak si Andrea. Tana, mahal ko. Patawad. Natatarantang sambit ni Warren at mas lalong humigpit ang pagkakapulupot sa baywang niya at hinarap siya. Pinaghahampas ni Andrea si Warren sa dibdib. Walang iya ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Wala kang puso. Hinayaan lang ng lalaki si Andrea hanggang sa napasanda lang siya sa hubad nitong katawan dahil sa panghihina. Tana, nasasaktan ako, mahal. Malambing na sabi ni Warren tsaka pinunasan ng mga pisngi niya. Ang sama mo. Alam ko, mahal ko. Magiging masama ako kapag ikaw na ang dahilan. Hindi na nakapagsalita pa si Andrea nang halikan siya ni Warren. Walang pagdadalawang isip na tinugon iyon ni Andrea at pinulupot ang braso sa batok para mas maliin pa ang kanilang halik. Napaungol siya nang dilaan ni Warren ang kanyang panga at hinawakan ang kanyang dibdib. Pinipisil-pisil yun ng lalaki. Warren. Akin ka na, Andrea. Akin ka. Pagkatapos nga ng eksenang iyon, nahihiyang-hiya si Andrea. Hindi niya akalaing bibigay siya ng ganoon kadali kay Warren. At doon nga ay tuluyang naging sila. Nakakatawa man sa part na pumayag nga si Andrea dahil sa takot pero alam niyang hindi pilit yun. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay naging mabuti naman ang kanilang pagsasama. Hindi pa sinabi ni Andrea kung anong meron sa kanila ni Warren sa pamilya niya pero alam niyang darating ang panahon na ipapakilala niya ang lalaki sa mga ito. Alam ni Andrea na tatanggihan nila ang lalaki dahil kahit anumang trabaho ang meron si Warren ay tanggap niya ito. Sa mga buwan na iyon ay dahan-dahang bumalik ang kanyang alaala at masasabi niya, boyfriend nga niya si Warren noon bago may aksidenteng nangyari. At hindi alam iyon ng magulang. Naglalakad pababa si Andrea sa hagdanan ng kanilang mansyon. Papunta siya ngayon sa garden nila para magdilig. Pwede naman ang mga tauhan o mga katulong ang gumawa noon pero habi niya ito kahit pa noon na nasa New York siya. Habang pababa ay nakita ni Andrea ang mami niya sa sala. Nakaupo ito sa sofa habang umiinom ng tsaa. Napatingin ito sa kanya nang makababa siya. Where are you going, anak? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Hinalikan niya ang pisngi ng ina. Doon lang sa garden, magdidilig ng halaman. That's nice. Napapansin kong hobby mo yon. Yes, ma'am. Tumitig ang mami niya sa kanya kaya nagtaka agad si Andrea. May kakaiba kasi sa tingin nito na parang may pinapahiwatig. What is it, ma'am? Hindi mapigilang tanong ni Andrea. Pumikit ito saglit, saka umupo sa sofa at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Wala naman. I just heard that you have a boyfriend. Nagulat si Andrea roon dahil hindi niya akalaing malalaman ito ng ina. Sino po nagsabi? Inangat nito ang tingin para mapatingin sa kanya. So, totoo nga na may nobyo ka? Without telling me, Yes, ma'am. Now, sino nagsabi? Si Anna. She heard you talking to the phone with a so-called boyfriend. Napapikit na lang si Andrea. Hindi niya akalaing narinig pala siya ni Ana at sasabihin nito iyon sa mami nila. Talagang kukurutin niya ang singit ng batang iyon. Who's the guy? Kilala ko ba siya? Tanong ng mom niya na parang gustong-gustong makilala ang nobyo niya. Nagbuntong hininga siya. Yes, ma'am. Kilalang kilala mo siya. Nagliwanag ang mata ng mami niya. Oh my gosh, is it the son of the mayor in our town? Kumunot ang noo ni Andrea. Hindi. Is it the son of a billionaire? Or a millionaire? O baka naman si Julius yun? Oh my gosh, siya nga yata. I really like him for you, anak.
Excited na sambit ng ina niya. Mas lalong nalukot ang mukha ni Andrea. Ma'am, what are you talking about? Hindi! Nawala ang ngiti ng ina. Then who? Gusto ko siyang makilala. Malalaman niyo rin, ma'am. Ipapakilala ko siya sa inyo soon as possible. Pwede naman siguro bukas. Hindi ako makapaghintay. Gusto ko na siya makilala. Pilit nito. Natawa siya. Mamimit mo rin siya soon at alam kong magugustuhan mo siya. Sigurado si Andrea na magugustuhan ng ina niya si Warren. Excited na siyang sabihin kay Warren ang magandang balita. Fine. Anyways, pupunta mamaya si Julius. Remember him, right? Biglang saad ng mom ni Andrea. Bakit daw, ma? Nagtatakang tanong niya. Well, I invited him to visit. Buti pumayag siya dahil sa pagkakalam ko ay busy yung batang yon. Bakit mo sinimbita, ma? Para mag-hangout kayo. Bagay pa naman kayo sa isa't isa. Ma'am, may boyfriend na ako. Asik ni Andrea. Nagbuntong hininga ito. Okay, fine. Pakipag-friends ka na lang sa kanya. Inaanak ko yon. Walang nagawa si Andrea kung hindi pumayag dahil hindi siya makalabas ng maayos ng mansyon. At magdilig ng halaman kung hindi siya titigilan nito. Masayang napapikit si Andrea nang tumama ang simoy ng hangin sa kanyang mukha noong makarating siya sa malaki nilang garden. Naamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak. Gustong gusto talaga ni Andrea ang halaman at bulaklak. It make her nerves calm. Habang nagdidilig ay hindi niya napansin ang isang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Nagulat na lamang siya nang may kumalabit sa kanya. Nang tiningnan niya kung sino ay napakurap siya. Bumungad kasi sa kanya ang maamong mukha ni Julius na nakangiti sa kanya. May hawak-hawak itong bouquet ng rosas. Julius, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Tumawa ang huli. Sorry. Sobrang busy mo kasi kakadilig ng halaman kaya di mo ko napansin. I think you like flowers and plants as I observe right now. May dala akong bulaklak para sa'yo. Inilahad pa ni Julius iyon. Nagulat si Andrea. Hindi niya inaasahan na para sa kanya pala iyon. Nahihiyang tinanggap niya ang bulaklak. Napangiti siya nang amuyin niya ito. Mukhang kagagaling pa sa pitas dahil amoy fresh. Salamat. You're welcome. Natahimik sila saglit dahil hindi nila alam kung ano ang pag-uusapan. Pero medyo naiilang din si Andrea dahil hindi niya close ang lalaki. Napatingin siya kay Julius. How's your work? Okay lang naman. Maayos naman. I have a lot of proposal from different companies. Sagot niya. Wow, I never thought or this big. Naiya na tuloy ako. Namula si Andrea sa puri nito. Ano ka ba? Hindi naman. Habol ka nga. Natawa siya at hinampas ito sa braso. Ikaw ba? Kamusta ang work mo? Ayos din naman. Pinapatakbo pa rin ang kumpanya ko para makapag-survive sa buhay. Ikaw ang humble mo. Mukhang mas mayaman ka pa yata sa akin eh. Hindi Sinasabi ko lang yung totoo. Nagtawanan nga silang dalawa ni Julius. Nagpatuloy sila sa pag-uusap doon sa garden. May sense of humor palang lalaki. Habang nasa ganong posisyon ay naramdaman ni Andrea na may nakatingin sa kanya. Nalaki ang mata niya nang makita si Warren sa hindi kalayuan na may hawak na bugkos ng rosas na mukhang kakapitas lang. Madilim ang mukha ng lalaki na akala mo hindi gusto ang nakikita. Kakawayan niya sana ito nang tumalikod si Warren at umalis. Nakaramdam si Andrea ng kakaiba kaya nagpaalam siya kay Julius at sinundan ng nobyo. Ngunit hindi niya ito nakita hanggang sa dumapo ang tingin niya sa isang kubo na malapit sa barn. Nagdadalawang isip man siyang puntahan iyon dahil baka wala ron ng lalaki pero mas nanaig ang kagustuhang makita si Warren. Warren? Nandito ka ba? Agad na tawag niya na makapasok siya. Wala halos gamit sa loob at maaliwalas. Pwede nang tirhan. Hindi niya makita si Warren doon kaya napadampot o napakamot sa batok si Andrea. Pero napahinto siya nang marinig niyang sumarang pinto at ang pagtunog ng lock doon. Malalaking mata niyang binalingan iyon ay nakita nga niya si Warren na madilim pa rin ang mukhang nakatingin sa kanya. Agad siyang lumapit. Warren, bakit ka umalis kanina? Dahil mo ko nasisiyan ka kausap ang lalaki yun. Malamig na sagot ng lalaki. Si Julius? Nagtatakang tanong ni Andrea pero hindi sumasagot si Warren. Kaibigan ko yun. Dumalaw lang kasi inimbita ni Mommy. Kaibigan, parang hindi naman. Mukhang saya sa inyo kanina. May pabulaklak pa siyang nalalaman. Bagay kayo. Ano pinagsasabi mo? Anong bagay? Tayo ang bagay dahil jowa kita. At saka normal lang nabigyan niya ako ng bulaklak kasi kaibigan niya ako. Kaibigan? Parang hindi naman. Sa uri ng tingin at pakikipag-usap sa'yo, ay mukhang gustong gusto na niya.
Huwag mong sabihin yan. At mukhang gusto siya ng mami mo para sa'yo. Ano ba? Bakit mo ba sinasabi yung mga na parang tinutulak mo ko kay Julius? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi mapigilang mainis ni Andrea dahil sa mga sinabi ng lalaki. Hindi sumagot si Warren, kaya mas kumunot ang noo ni Andrea. Pero maya-maya ay napangisi nang ma-realize kung bakit ganun ang nobyo. Sandali, nagsiselos ka ba? Mas lalong dumilim ang mukha ni Warren. Hindi. Bakit naman ako magsiselos? Bagay nga kayo eh. Eh? Nagsiselos ka nga? Natatawang pilit ni Andrea. Walang nakakatawa, Andrea. Mas lalong umisi si Andrea at saka naglakad papalapit sa lalaki at hinaplos ang dibdib nito. Hindi niya akalaing seloso pala si Warren. Pero kahit gano'n ay gustong gusto ni Andrea. Seloso mo pala, mahal ko. Huwag ka mag-alala, sa'yo lang ako. Hindi ba sabi mo na sa'yo lang ako? Bakit parang pinapabigay mo na ako kapag nagsiselos ka? Malambing na sambit niya tsaka pinaikot ang hinduturo sa dibdib nito. Napalunok ang lalaki. Hindi ako nagsiselos. Mas lalong ginanahan si Andrea nang marinig ang pag-utal ng lalaki. Kung ganun, ibabalik na lang ako kay Julius. Di ka pa rin nagsiselos eh. Akmang lalayo na kay Warren para lumabas nang hinapit siya nito palapit at isinandal siya sa pintuan. Sobrang dilim na lalo ang mukha ni Warren. Subukan mo bumalik sa gagong yun at malalaman mo kung ano ang kaya kong gawin. Imbes na matakot sa tinura ng lalaki, ay nakaramdam ng saya si Andrea. Oh, nagsiselos ako. Akin ka. Ayoko may lumapit sa'yo na iba. Akin lang ngiti mo. Akin lang lahat ng sa'yo. Bago pa man makapagsalita si Andrea, nang sunggaban siya ni Warren ng halik. Agad niya itong tinugunan at pinulupot ang kamay sa batok ng lalaki. Lumalim ang kanilang halik at hinayaan lamang ito ni Andrea. Handa na niyang isuko ang kanyang buong pagkatao. Mabilis ang mga nangyari at natagpuan na lamang ni Andrea ang sarili nakahiga sa malamig na babo ng sahig. Hubot-hubad, nasa ibabaw niya si Warren. Handa na siyang pasukan gamit ang malaki nitong batuta. First time ko. Takot na sabit ni Andrea. Hinalikan siya ng lalaki sa tenga. Huwag kang maglala, mahal ko. Dahan-dahanin ko. So na lang masakit pero kalaunan ay masarap na. Napaigtad si Andrea nang pinasok nga siya nito. Masakit sa una pero kalaunan ay nagdidilirio na siya habang paurong at sulong ang lalaki sa kanya. Akin ka lang, Andrea. Akin ka lang. Sa araw ng iyon ay nakuha siya ng lalaki ng buong buo. Hindi siya tinigilan nito hanggang magmadaling araw. Huwag kang kabahan. Nasa harap ngayon si Andrea at Warren sa mansyon ng pamilya niya. Sa araw na iyon ay ipapakilala na niya ang lalaki sa pamilya niya. Namimilit na kasi ang mami niya. Hindi ko mapigilan na mahal. Baka hindi nila ako magustuhan. Kinakabahang sagot ng lalaki. Huwag kang mag-alala, magugustuhan ka nila mami. Pagkatapos nga niyang mapakalma ang lalaki, ay pumasok na sila sa loob. Mami, nandito na kami. Anunsyo ni Andrea. Narinig nilang may mga yapak galing sa dining hall. Oh my gosh! Nandyan na sila, honey. Bilisan mo! Rinig na rinig nila ang boses ng mami ni Andrea. Nakangiti ito kasama ng daddy niya. Pero noong mapatingin ito sa katabi niya ay nawala agad ang ngiti nito. Mom? Dad? This is Warren po. Boyfriend ko. Isa kang trabahador namin dito, di ba? Nagkatinginan sila Warren nang itanong ito ng daddy ni Andrea. Opo. Tumahimik ang dad niya at tiningnan ng mami niya na tahimik hanggang ngayon parang hindi natutuwa. Pero dad, may iba siyang trabaho. Saad nga ni Andrea. What is his other work then? Walang ngiti-ngiti na tanong ng mami niya. Nagtataka si Andrea kung bakit gano'n ang mga magulang niya. Parang hindi natutuwa sa nobyo niya. Kargador po sa palengke. Mahinang sagot ni Warren. I see. Tila hindi nagustuhan ni Andrea ang tono ng ina. Mukhang nang-judge ito sa jowa niya. Anong work na family mo? Magsasuka po. So, dukha ka? Ma'am! Hindi na mapigilang suway ni Andrea dahil hindi na niya talaga nagugustuhan ang mga tinura nito kay Warren na ngayon ay nakayuko lang. What? I am just telling the truth. Low profile nga and so-called boyfriend mo. I can't believe this. Ano naman ang problema ron, ma? You should respect him kasi nga siya ang boyfriend ko. Anong problema ko? Tumayo ang ina ni Andrea. Han, Pigil lang dad nito. I didn't like him for you. Wala siyang may pagmamalaki gaya ng pamilya natin. Dukha lang siya. Hindi siya nababagay sa iyong mataas na ranggo. Tumayo rin siya kahit pinipigilan siya ni Warren.
Ano naman ngayon kung dukha siya? Hindi ibig sabihin nun na hindi siya nababagay sa pamilya natin. Don't be so judgmental, Mom. Hindi na ba pwedeng ipagmalaki niya ang makasurvive lang sa mundo? Oh, come on! Alam nating dalawa na wala siyang magiging ambag sa pamilyang to. Hiwalayan mo siya. No. Hindi ko hihiwalayan si Warren. No. Mas nababagay ka sa mas tulad nating nasa mataas. You like it or not, you will break up with him. Ipagkakasundo kita kay Julius. Ikakasal kayo. Doon nagulat si Andrea at hindi makapaniwalang natawa. So this is all about that all along? Na gusto mo kong ipagkasundo kay Julius dahil sa kapangyarihan. Mga mukha kayong yaman. Andrea, Galit na sigaw ng daddy niya. wala kang utang na loob. Mawalang galang na po pero di ko po iiwan ang anak niyo. Sabat ni Warren na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Andrea. Huwag kang sumawat dito. Hampas lupa. Hindi ka parte ng pamilya. How dare you, Mom? Wala ka karapatang pagsabihan ng boyfriend ko na ganyan. Sigaw ni Andrea. We're leaving. Aga niyang hinila si Warren palabas ng mansyon at hindi pinakinggan ng mga sigaw na tawag sa kanya ng magulang. Sa tingin ko, ay tama ang mga magulang mo, mahal. Baka hindi tayo para sa isa't isa. Mataas ka at ako ay nasa ibaba lang. Napahinto si Andrea nang sabihin iyon ni Warren. Hinarap niya ito. No. Huwag kang makinig sa kanila. Pwede tayo. Bagay tayo sa isa't isa, Warren. Please, huwag mo kong iwan. Niyakap siya ni Warren dahil umiiyak na siya. Sige, hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita. Mahal ko. Hanggang magkamatayan. Akin ka na. Sa'yo lang ako, mahal ko. Ang buong akala ni Andrea. Natototohanin ni Warren ang mga sinabi pero nagkakamali siya. Dahil kinabukasan ay hindi na niya ito mahagip sa buong syudad nila. Hindi niya alam kung saan ito. Kaya nakaramdam agad ng kaba si Andrea. Joel! Napalingon ng lalaki naglalakad sa gilid ng barn ng asyenda. Nagtataka itong nakatingin sa kanya nang makalapit. Habol kasi ang hininga niya at pawis na pawis. Buong araw niya hinanap si Warren. Bakit, senyorita? Bakit hingal na hingal ka? Nasaan si Warren? Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko kasi makita at kapag tinawagan ko naman hindi makakontak. Sunod-sunod na tanong ni Andrea. Mas lalong nagtaka ang lalaki. Di mo ba alam? Di ba niya sinabi sa'yo at nagpaalam? Sa hindi malamang dahilan ay biglang kinabahan si Andrea. Anong ibig mong sabihin? Di ba niya sinabi sa'yo na pupunta siyang States na doon natitira? Akala ko ba sinabihan ka niya? Doon ay tuluyang nanghina si Andrea. Muntik na siyang matumba pero mabuti na lang ay nahawakan siya agad ni Joel. Hindi niya sinabi sa akin. Ni text ay wala siyang natanggap kahit isa. Abay, lokong yun. Akala ko sinabi sa'yo. Nagbabadali pa nga yun eh. Kailan daw siya babalik? Hindi ko alam eh. Walang sinabi sa akin basta umalis na lang siya ng biglaan. Parang dinurog ang puso ni Andrea dahil doon. Umiiyak siya. Bigla kaya nataranta si Joel. Senyorito, okay ka lang? Akala niya ay hindi siya iiwan ng lalaki pero sinungaling pala ito. Hindi man lang ito nagsabi na aalis. Akala niya ay paglalaban siya ni Warren dahil sinabi nito pero nagkakamali sila. Pero hindi siya masyadong nagpa-apekto dahil expect niya na babalik ito ng ilang araw. Pero hindi na ito bumalik. At tuluyan siyang nadurog lalo pat pinakasundo siya ng ina kay Julius. Look, are you here, Miss Fernandez? Taas noo na tumingin si Andrea na tumingin sa mga paparazzi na nasa harapan niya. May nakakalokong ngisi siya dahil halos masilaw na siya dahil sa daming flash ng camera. Nasa isang birthday celebration siya ng isa sa sikat na businessman sa Pilipinas at sa ibang bansa. Halos, ang imbitado ay ang malalaking tao gaya ng business person, mga artista, models at iba pa. Kaya nagkakagulo ang mga paparazzi, lalo na't siya ang nasa red carpet. Hindi alam ni Andrea kung sino ang businessman na nag-birthday kasi Mr. Suarez lang ang nakalagay roon sa invitation card. Siyempre umaten siya dahil nandoon ang pamilya niya na ipamukha niya na kaya niya ang sarili pagkatapos ng nangyari. Nang makapasok si Andrea sa loob, ay maraming tao ang bumati sa kanya, lalo pat sobrang sikat na nga siya. Parang siya ang may birthday dahil sa daming bisitang lumalapit sa kanya kahit hindi pa siya nakaupo. Andrea, you're here. Bati agad ni Julius nang sa wakas ay makalapit siya sa table niya. Hello Julius. Bati niya.
saka nakipagbeso. Napatingin siya sa dalawang taong nasa lamesa habang nakatingin sa kanya ng malambot. Hindi niya pinansin ang mga ito tsaka binati ang kapatid. Lalo kang gumaganda ate, buri ni Ana. At ikaw naman ay nagdadalaga na. Kumusta anak? Tanong ng ina niya nang makaupo. Malamig na tinapunan niya ito ng tingin. Good. Always been good. Iniwas niyang tingin dito nang makita ang pagmamakaawa ng mata ng ginang. Hindi na sila magkasundo ng magulang. Pagkatapos, kasi nung umalis si Warren, ay pinagkasundo siya kay Julius pero nagalit siya ng gusto at sinisi sa mga ito ang mga nangyari. Lumayas siya at hindi kailanman bumalik pa sa asyenda. Habang kumakain ay nagsimula na nga ang party dahil nagsalita na ang MC. Pero ang atensyon lang niya ay nasa pagkain. Let's welcome the birthday celebrant, the famous and respectful Mr. Warren Suarez. Napahinto si Andrea sa pagkain nang marinig ang pangalan na iyon. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Kahit kailan ay hindi sinabi ni Warren kung ano ang apelyido nito. Hindi na rin siya nagtanong noon kasi baka nahihiya lang ang lalaki. Pero bakit ang hinala niya ay ito ang dating nobyo? He's the celebrant? Napaangat ang tingin niya sa ina nang magsalita ito. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito pati na rin ng ama. Mas lalo siyang nataka pero ayaw niyang lingunin ito. Yes, tita. Di niyo ba siya nakikilala? Naging businessman siya sa States 5 years ago nung tinanggap niya ang mana sa ama. He's really famous and good with business. Idol ko nga siya eh. Rinig niyang sagot ni Julius na tila namamangha pa. Hindi namin alam. Siguro dahil super private niyang tao. Pangarap ko nga mag-invest sa company niya. Siya kasi ang may-ari ng pinakamalaking grocery store sa States, maski rito. Agad na napalingon si Andrea sa lalaking iyon nang marinig na nagsalita ito. Parang binuhos ng malamig na tubig si Andrea nang makita kung sino ang nagsasalita sa harap. Mas nag-matured at naging mas maotoridad ang aura. 5 taon nang lumipas noong iniwan siya ng lalaki at hindi niya in-expect pang babalik ito. Galit ang naramdaman niya sa panahong iyon. Hanggang ngayon. Halos lumabas na ang puso niya sa lakas ng tibok ng puso nang makitang palapit na sa lamesa nila ang lalaki. Mr. Suarez, happy birthday! Masayang bati ni Julius nang makalapit si Warren sa kanila. Nanatiling nakayoko si Andrea kaya ayaw niyang makita ang lalaki. Hello. Thank you for coming. Nag-enjoy ba kayo? Napayukom si Andrea nang marinig ang bariton ng boses ni Warren. Marami na nga nagbago sa lalaki, mula sa appearance hanggang sa pananalita. Hindi nagsasalita si Warren, ng English noon. Mr. Suarez. Hi. Hindi ko na-expect na ikaw pala ang famous na businessman. Rinig niyang sabi ng mami niya na nautal. Hello. And I didn't expect you to talk to me neither because of what happened 5 years ago. Thank you for coming. Tiningnan niya ang mami na ngayon ay napahiya. Nang mabalingan niya ang tingin kay Warren ay natuod muli siya sa kinaupuan. Nakatitig kasi ito sa kanya ng malamig. Wala siyang makita na kahit anong emosyon sa lalaki na parabang hindi sila nagmahala noon. Ni hindi siya nito inaangkin. Nang walang sawa at parang hindi siya nito iniwan pagkatapos ng pangako nito. Naiyokom niya na lang ang kamao at mas sumiklab ang galit dito. Pagkatapos ng gabing iyon na hindi sila nag-uusap ng lalaki at ayaw niya rin kausapin ito. At ang buong akala ni Andrea ay hindi na magkatagpo sila ng landas ng lalaki pero nagkakamali siya dahil noong photoshoot niya ay kasali ito kaya nahahawakan siya ng lalaki. At hanggang sa tumagal ay parati na silang magkasama dahil parte ito ng trabaho nila. Naiinis siya pero wala siyang nagawa. Dumating ang pangalan na nag-uusap sila pero walang emosyon. Tungkol sa work na minsan namang nagsigawan sila dahil sa galit. Kahit kailan ay hindi na sila nagkasundo. Galit na galit si Andrea kay Warren. Habang nagluluto si Andrea sa kusina kasama si Ana ay may kumatok sa pintuan. Dumalaw kasi ito nang walang pasabi. Ate, may kumakatok. Buksan ko ba? Saan ni Ana? Umili siya. Ako na. Bantay mo muna tong niluluto ko. Okay. Pagkatapos na magugas ng kamay ni Andrea ay tumungo siya sa living room. Nakangiti siya na makita si Wenli na naglalaro sa sahig. Malapit sa sofa. Kinuha niyang laruan na nasa harapan ng pintuan at binuksan ang pintuan. Nabitawan ni Andrea ang hawak-hawak na laruan nang makita kung sino ang nasa harapan ng pintuan. Halos hindi siya makagalaw at malalaki ang mata. Hindi niya inaasahang matututunan o matutunto ng lalaki ang bahay nila.
Walang emosyon ang mukha ni Warren na nakatingin sa kanya. "Ah, anong ginagawa mo rito?" Kinakabahang tanong ni Andrea. Mahigpit ang kapit niya sa pintuan at hindi binuksan ng malaki para hindi nito makita ang batang naglalaro sa living room. Where is he? Malamig na tanong ni Warren. Napalunok si Andrea at nagkunwaring walang alam. Sino tinutukoy mo? Huwag kang makipaglaro sa akin, Andrea. Alam mo kung sino yung tinutukoy ko. Pwede ba? Hindi ko alam kung anong hinanap mo. At sino? At pwede ba? Umalis ka na rito. At may dapat pa akong gagawin. Nakakadisturbo ka. Kunwaring irita niyang sambit sa lalaki. Hindi ini-expect ni Andrea na mapupunta sila sa sitwasyon na iyon. Na magturingan silang dalawa ng lalaki na parang hindi yun nagkakilala. Parang wala silang pinagsama noon. Akmang isasara ni Andrea ang pintuan gamit ang nanginginig niyang kamay nang pigilan siya ng lalaki. Nasaan ang anak ko? Madiing saad ni Warren. Nalaki ang mata ni Andrea sa gulat. Halos hindi siya makagalaw at makapagsalita. Hindi niya inakalang malalaman ito na may anak sila. Grabe ang paghihirap niyang itago ito sa lalaki. Pero nalaman pa rin ni Warren. Kaga din siyang nakaramdam ng takot kasi alam niya kung ano ang susunod na gagawin ng lalaki. Ang kunin ang anak niya. Anong ibig mong sabihin? Anak mo? May anak ka na pala? Bakit hindi ko alam? At bakit mo siya hinanap dito? Wala naman siya sa akin. Pinilit ni Andrea na umaktong normal pero lintik ang boses na niya dahil nauutal siya. Mas lalong kinabahan si Andrea nang makita kung paano mas dumilim ang mukha ni Warren at dumiin ang pagkakahawak sa pintuan ng akma niya ulit isasara. Nakita ni Andrea na lumabas ang malaking ugat nito sa braso. Don't fool on me, Andrea. Ipakita mo sa akin ang anak ko. Sabing hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Akala mo hindi ko alam. Kung malalaman na may anak tayo. Kung hindi ko pa nalaman sa kaibigan ko, o hindi mo sasabihin sa akin. Now, where's my son? Nagulat si Andrea nang tumaas ang boses ni Warren. Napapikit siya ng mariin dahil nakita pala siya ng kaibigan ni Warren noon sa mismong doktor niya noong manganak siya. Pero buong akala kasi ni Andrea na hindi nito sasabihin kay Warren dahil nagmamakaawa siya. Pero talaga namang malas. Ano naman ngayon kung may anak ka? Hindi ibig sabihin no na pwede mo na siya makita. Nakalimutan mo na ba? Iniwan mo ko. Kami. At hindi kailanman bumalik. Kaya wala kang karapatan na makita ang anak ko. Oo, anak ko. Dahil simulat sa pool, ako ang nagpalaki sa kanya. Ngumisi ang lalaki. Sa tingin mo, mapipigilan mo ako na makakuha ang anak ko. Akmang magsasalita si Andrea nang malakas na tinulak ni Warren ang pintuan dahilan para mapaatras siya sa gulat. At doon, nakita ni Warren si Wenley na nagtatakang nakatingin kay Warren. Sino siya, Mama? Tanong ng bata. Sana. Akmang lalapit si Warren ng harangan nito ni Andrea. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak Warren. Umalis ka na. Hindi mo ako mapipigilan kunin ang anak ko, Andrea. Hindi mo makukuha ang anak ko. Sa akin. Magkakamatayan man. Galit na sigaw ni Andrea. Ate, bakit may maraming nakaitim sa labas? At bakit nandito si Kuya Warren? Napalingon sila sa bukana ng dining area nang makitang nakatayo si Ana roon na may pagtatakang tingin. Ana, iakit mo si Winley sa taas. Madiing utos niya habang matalim ang tingin kay Warren. Ha? Bakit? Ngayon na! Sigaw niya na ikinagulat ng kapatid. Narinig ni Andrea ang mabilis na yapak ni Ana papalapit sa anak. Ngunit nanatili ang tingin niya sa lalaki. Sino yung lalaki at Tita Ana? Narinig ni Andrea ang tanong ni Wenley bago tuluyang makalayo sa mga ito. Umalis ka na. No, hindi ako aalis. Pwede ba? Huwag kang mapilit. Kahit kailan hindi mo makukuha ang anak ko sa akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Wala kang karapatan sa kanya. Meron. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ko nakasama ang anak ko, Andrea. Huwag mo isisi sa akin lahat kasi alam mo pareho tayo may kasalanan dito. Hindi mapigilan sa bit ni Warren. Mas lalong nakaramdam ng galit si Andrea. Oh, shut up! Alam natin pareho na ikaw ang may kasalanan kaya umalis ka na. Ngumisi ang lalaki at mabilis siyang hinapit sa baywang na ikinagulat niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong. Hindi inaasahan ni Andrea ng kalagitnaan ng pagsisigawan nila ni Warren ay hahapitin siya nito papalapit. Pilit siyang kumawala pero malakas ang lalaki. Fine, aalis ako. Hinawakan ni Warren ang kanyang pisngi. Pero isasama ko ang anak ko at ang magiging asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong nga ni Andrea. Imbes na sagutin siya ng lalaki ay hinapit nito ang batok niya at sinunggapan siya ng halik na ikinalaki ng mata niya. Akmang itutulak ito nang pigilan siya ng lalaki na mas lalong hinalikan.
hanggang sa siya na mismo ang tumugon sa halik. Nang paghiwalay nila ay may tinakip sa kanyang ilong at bibig si Warren. Nagpupumigla si Andrea pero agad siyang nanghina at nawalan ng malay. Nagising na lang si Andrea sa hindi pamilyar na kwarto. Nang maalala ko anong nangyari ay napatakbo siya sa pintuan. Hindi na niya pinansin ang design ng bahay at nagmamadaling tumakbo pababa ng hagdan. Nakita niya si Wenli na naglalaro sa isang malaking sala kasama ang isang kasambahay. Wenli! Sigaw niya, tsaka mabilis na lumapit dito at niyakap ng mahigpit. Sobrang kinakabahan siya. Akala niya kung ano na ang nangyari sa anak niya. Umiiyak siya. Mami, bakit ka umiiyak? Tanong ni Wenli. Umiling si Andrea. Nothing, baby. Gising ka na ba na, mahal? Tumaas ang dugo ni Andrea nang marinig niya si Warren sa likuran. Binitawan niya ang anak at saka hinarap si Warren na nakapumulis ang nakatingin sa kanya na may ngisi sa labi. Mabilis niya itong nilapitan at malakas na sinampal ang lalaki. Napabaling ang tingin ni Warren sa gilid. Napakawalang iya mo! Wala kang karapatan dalhin kami rito! Bumaling ang lalaki na sa kisame. Di ba't sinabi ko na wala kang choice kundi ang sumama sa akin? You kissed me back, so you were mine. Akmang sasampalin niya ulit si Warren nang pigilan siya ng lalaki tsaka hinapit siya sa baywang. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanya kaya nagpumiglas siya pero may malakas ang lalaki sa kanya. Bitawan mo ko! No, you will stay here with me, mahal. At wala ka nagtaka sa akin. Muliing sa ating lalaki. Akmang bubulyawan na naman ni Andrea ang lalaki nang magsalita ang anak niya. Mami, inaway mo si Daddy? Malalaki ang mata niyang ibinalingan ng anak. Nakatingala na nakatingin ito sa kanila. Gamit ang inosenteng muka. Alam mong daddy mo siya, Wenli? Hindi makapaniwala ang tanong ni Andrea sa anak. Opo, sabi ni Daddy at Tita Ana, sa akin na siya ang daddy ko. Matalim na binalingan niya ulit si Warren ng tingin ng hindi pa siya pitipitawan. Sinabi mo? Ngumisi ang lalaki. Sabi ko naman sa'yo, wala ka nagtaka sa akin. Alam na ng anak natin na ako ama niya. You can run away from me anymore, mahal. Tinulak niya ito na saka naman ay hinayaan siya ng lalaki. Ang kapal ng mukha mo pagkatapos mo kami iwan. Well, as I always say, you're mine. Kahit anong galit mo, akin ka pa rin. Tinutuong ni Warren ang sinabi. Hindi siya pinalabas ng lalaki kaya mas lalong ikinasiklab ng galit ni Andrea. Ilang ulit niya itong minura at sinaktan gamit ang masasakit na salita pero hindi natinag si Warren doon. At dumating naman ang araw na pinapalabas na siya ng lalaki. Hindi pa rin sila bati pero pinapasalamat naman niya. Hindi na sila magiging maayos kahit kailan. At ayaw niyang makulong sa malaking mansyon na iyon. Anak? Malamig lamang na tinignan ni Andrea ang ina. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant. Bigla kasi itong tumawag at gustong makipag-usap sa kanya. Make it fast. Naghihintay ang anak ko. Masungit na anak niya. Napabuntong hininga ito. Anak, I'm sorry. I don't need that. Pakinggan mo muna ako. Tumango lang si Andrea tsaka tinignan ng wristwatch. Sorry dahil lumayo sa'yo si Warren. Alam kong mali ako sa posisyon na sabihin na dukha siya at nagsisisi ako. Wala akong karapatang sabihin iyon. Yan lang? Naalis na ako. Nakataas ang kilay saad ni Andrea. Akmang aalis siya nang pigilan siya nito. No, hindi lang yun anak. Ako ang may kasalanan kung bakit umalis si Warren. Of course, it's your fault. You judged him, right? Sarkastikong putol ni Andrea sa kanya. Alam ko pero hindi lang yun anak. Hindi naman kasi aalis si Warren nun pero binantahan ko siya. Doon napahinto si Andrea at napakamot noo. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng ina. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga ulit ang ina niya na tila nagsisisi. I said that if he will not leave you. Anong sinabi mo? Napayoko ito. Anong sinabi mo? Hindi niya mapigilang sumigaw. Sobrang bilis ng kanyang puso at natatakot siyang malaman ang katotohanan. Wala siyang pakialam kung mapapatingin na sa kanilang ibang customer. Napatayo na rin siya. I said if he will not leave you, I will ruin your reputation. Ikukulong kita sa loob ng mansyon at hindi na kita hayaang makalabas pa at maging malaya. And that's why he left. Ginawa niya ang sinabi ko. Ayaw niya sa pera, anak. Pagpatuloy nito. Nanghina bigla si Andrea at napaupo. Tulala siya at dahan-dahang tumulo ang luha. All this time,
Sinasabihan niya ng masakit na salita ang lalaki na hindi naman pala totoo. Nasaktan niya ito. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Nautal na tanong ni Andrea. Anak, I'm sorry. Wala kang karapatan na sabihin yun sa kanya, ma'am. Nasaktan ko na yung tao. Nagsisisi ako, anak. Grabe ka, ma'am. Sigaw niya, saka mabilis na tumakbo palabas ng restaurant. Si Mr. Suarez? Nautal na tanong ni Andrea nang makarating siya sa mismong floor ng opisina ni Warren. Pumunta siya sa kumpanya nito dahil gusto niya itong makausap. Gusto niyang humingi ng tawad. Sino sila? May appointment ba kay Mr. Suarez? Agad na tanong ng lalaking sekretary nito na nagtataka ang tingin sa kanya. Wala pero I'm sorry, miss, but you can talk to Mr. Suarez. hindi siya nakinig at mabilis na tumakbo papunta sa pintuan ng opisina ni Warren. Pinipigilan siya ng sekretary pero tuluyan na niyang binuksan ang pintuan. Warren! Sigaw niya nang pilit niyang hilahin ng sekretary palabas. Napaangat ang tingin ng lalaki mula sa laptop. Kumunot ang noon nito. Andrea, sorry sir, nagpupumilit po siya pumasok. Paghingi ng paumanhin ng sekretary habang hawak pa rin sa braso niya. Leather, now, get out. Nang makalabas ang sekretary ay nanatiling nakaupo ang lalaki sa swivel chair habang may nakakunot noong nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito, mahal? And are you crying? Mabilis siyang maglakad. Palapit dito. Nang akmang tatayo ito. Nang makalapit ay hinila niya ang necktie ng lalaki tsaka sinunggaba ng labi nito. Natuod ang lalaki at gulat sa nangyari pero hindi siya tumigil hanggang sa tumugon nga ito. Hinila siya ni Warren paupo sa kandungan nito paharap. Shh. Why are you crying? Nag-aalalang tanong ng lalaki nang maghiwalay sila ng halik. Walang iya ka. Hindi mo man lang sinabi sa akin ng dahilan kung bakit ka umalis. I thought you left because you want to. Humagulgol si Andrea sa dibdib nito. Yun ba? I'm sorry. Siguro alam mo ng dahilan pero ito lang masasabi ko kung bakit ko ginawa yun. Inilapit nito ang mukha sa kanya. I will do everything for you. Kalayaan mo ang nakasalalay dito, mahal. Kahit masaktan ako at mapalayo sa'yo. Mas lalong napaiyak si Andrea. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kaya ko namang unawain eh. I'm sorry. Natakot ako. Natakot ako mawala ang buhay ko. And I'm so sorry if I wasn't there when you gave birth to our son. Gustuin ko man ay hindi ko magawa. Baka itago kayo ng pamilya mo. Puno ng pagsisisi ang boses ni Warren. Alam mo naman, kaya ko makipaglaban eh. I'm sorry. Noon na yun pero ngayon, hindi na ako natatakot na ipagtanggol ka kahit sino. I will protect you and our son. Ngumiti si Andrea. I love you. I love you too, mahal. Hindi na kita iiwan. I will always by your side. Akan ka lang. Doon ay nagkatagpo ang kanilang mga labi at sabik na sabik sa isa't isa. Buhay ay puno ng akala. Akala mo ganito at ganyan. Pero sabi nga ng iba ay nakakamatay ang maling akala. Gaya ng pagmamahal. Kaunting akala mo lang ay posibleng makasira ng relasyon, sitwasyon at tao. Kaya ang mas mabuti ay alamin ang totoo bago pa mapuno ng pagsisisi.